Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan, ito pong inisplok ni Ma'am Miss Carl sa mga fines na dapat nating abangan. Grabe naman, may pa-save the date. Pero ang mas lalo ninyong abangan, eto pong pahiwatig ni Paula Avellino sa kanya pong post na may tila ba ay isa pong pahiwatig sa kasal. Huy, kasal na. Kaya abangan nyo yan at panoorin nyo po ang ating update hanggang dulo. Pero syempre, bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe, alam nyo na yung gagawin ninyo. I-click nyo lang po yung subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. So, ayan, kung kanina ang pinag-usapan nga natin ay tungkol sa dalawang project na maaari pong gawin ng Kim Pao this 2026 na maaring malaking pasabog kung sakasakali makikipag-collaborate ang Kim Pao sa dalawang love team na to. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa post ni Miss Carlina Del Merced na kung saan umagaw po agad ang pansin at atensyon mula po sa mga fans at netizens. Paano ba naman kasi lakas maka-clickbait ng save the date? Ayan na naman po tayo sa save the date. Nang BBT na naman po si Miss Carl, ang president ng Kim Pao. At basta kapag post ni Miss Carl, ay alam na this, Kim Pao's balita, Kim Pao's ayuda yan. Ina-assume na agad-agad yan kahit wala pong pa-hashtag ganyan. Basta save the date mula po kay Miss Carla. Uy, February 1, 2026. Anong meron? Love month pa talaga. Uy, naalala ko na naman yung may love will make it disappear. Kasi diba, supposed to be, February 12, dapat ipalabas yon na naurong. So, naalala ko na naman yun. Anyway, mukhang ito na yung magiging sagot. Ay, sagot talaga. Inner disappointment nung hindi pag-ere sa My Love Will Make You Disappear ng Valentine's. Laki sana talaga lalo po nang kikitain nila. I-play ba naman ng crisis month, yung My Love Will Make You Disappear. Anyway, nakaya naman pong isalbayan ng mga Kim Pao fans and ang laki pa rin po ng kinita nila. Anyway, ayan na nga tayo. Dumako na nga tayo dito sa pa-save the date na yan. Nang bibitin si Miss Carla, ano ba to? Kasala ng Kim Pao, another project ng Kim Pao, series ba or teleserye or announcement ng real status nila Kim and Paolo. Huy, pero si Miss Carl yung nag-post, pero so more on project ng Kim Pao. Yes, mukhang talagang really Kim Pao pa rin sa 2026. Walang bibitaw. Talagang hindi na binibitawan ni Paula Avellino si Kiam. 'Di ba? Bakit naman niya bibitawan ang taong pinangarap niya ng dekada, 'di ba? At saka sa kanya rin ang galing na pag si Kim Chiu never siyang mapapagod na makatrabaho to. Pero wag ka, ang palaisipan kasi dito ay ang post ni Papi Paolo. Uy, ang post ni Papi na ganito. Napapaisip ako, bakit may paganyan? Thanks for capturing this moment. Tread with Dianas. Huy, nakita ko lang ito na scroll ko sa Facebook. May nag-post ito eh. Yes, may nag-post po niya sa Facebook. Sa Blue App. So, ayan. Bakit wedding picture? Tapos, biglang may pa-save the date si Miss Carl. Anong ibig sabihin? Teka lang naman. Naguguluhan yung utak ko. Project or petsa ng kasal.
Kasi naman ganyan eh. Ano tayo eh, binibitin ng ano. Binibitin nila, masyado tayo. Huwag ka na excite ako. Gustong gusto ko rin naman. Di ba? Bakit kaya may paganyan ako? Sana totoo na, di ba? O yan naman ang pangarap ng mga fans na makasal na po yung dalawa. At sila yung magkatuluyan talaga. So, bakit ganyan ang picture ha, Paolo? Sige nga, paki-explain. Bakit ganyan ang post? Bakit ganyan yung napiling picture? Sa dami yung picture ni Kimi together. Bakit yan? Konektado ba to sa pa-save the date ni Miss Carl? So, mag-expect na ba kami? Mag-assume na ba kami? Mag-iintay na ba kami? Ayan. Iki-claim na ba namin? Na ano na? Huy, what if? Uy, what if talaga? So, pagpalagay natin. Pagpalagay! Sige na, i-claim na natin kahit ano, kahit sa utak na lang natin, kahit dilulo na lang natin. Kahit sa dilulones na lang natin maganap. Isip kayo ng ano, ng hashtag ng Kimpaw. Di ba so pag may kinakasal, may pa-hashtag ganyan. Yung halimbawa, Aveli, ay, chupang, ano nga yung nakaraan? Yung naipost ni Paulo. Not too soon, yun. Hashtag not too soon. Yun. So, isip nga kayo ng mga babagay na hashtag for Kimpaw. Uy, maganda yan. Yun yung mga gustong-gusto ko eh. Yung inuuto na lang yung sarili. Charot lang. Pero kasi naman, bakit naman kasi ganyan, papi, yung post? At the same time, guys, eto pa, si Kimi naka-white sa Showtime. Abay, parang ready na talaga. ready na magsuot ng white dress. Si Kimi, papunta sa harap ng altar. Hoy, napaka-uwi talaga naman. Anyway, dubako naman tayo dito sa comment ni Miss Helenita Catalasan. Sabi niya rito, hello, Gandara. Nag-ayuda si Paolo Avellino. Nagyakapan si Jericho Rosales at si Paolo Avellino. Pero si Janine Gutierrez, kumaway kay Paolo Avellino. Halatang umiikot ang puwet nang makita si Paolo Avellino. Sobra naman. Kasama na si Jericho Rosales. May insecurity si Janine Gutierrez dahil hindi niya nakuha si Paolo Avellino. Move on ka na. May kimchu na si Paolo Avellino at may Jericho Rosales ka na. From Paris, France. God bless Gandara and God bless Kimpaw. Naku, alam nyo, isa rin yan sa mainit na pinag-uusapan eh. Bukod kasi sa nagkasama-sama sila, kaharap-harap, yan, yung apat in one frame, yung pag-high niya kay Paolo. Although ang layo naman ni Paolo sa kanya, si Jericho yung nakita natin na niyakap ni Paolo. Bitin po yung video na yun. Pero isa yan sa pinag-usapan talaga ng mga fans na parang nag-high kasi siya, nakatalikod si Kim, tas hindi rin kita, although katabi niya si Jericho, pero ahead ng konti si Jericho, si Echo. So, nakatalikod pa din sa kanya. So, parehas hindi kita ni Echo and ni Kim. Para bang pagkakataon na daw niya, parang gano'n. So, eto yung comment ni Ma'am Helenita, hindi rin niya nagustuhan na tila ba yung pag-high na yon ni Janine ay may kahulugan. Samantala, dumako naman tayo sa komento po ni Miss Nenita Valdres. Magandang gabi. Ayaw namin na magkasama yung J na mga yan. Yung JJ na mga yan. Okay. Kala ko na miss, lang kayo. Na wrong type lang. Yung pala JJ talaga. Kasi Janine and Jericho. Oo nga, JJ sila parehas, no? So, ayan, sa mga JJ na mga yan na magkasama sa pelikula. Kasi ang daming mga patutsada o pakikisawsaw sa kanila ni Kimpaw. Hindi yan totoo na nakipag-ayos. Yung mga plastic na JJ na yan, hipokrita yan. No sa amin. Nasa iba na sila. Ano yung collab? Siguro collab yun. Anyway yan, hindi siya pabor na pagsamahin po yung apat sa isang project period. Dami talagang hindi po pabor. Madaming Kimpaw fans ang hindi pabor, correction lang. Kasi usually na mga nababasa natin, Kimpaw fans, hindi talaga pabor na magkasama-sama silang apat. Anyway, sabi naman ni Miss Malin Albada, good day po, Miss Gandara.
Ayan, Miss Ganda. At sa ating lahat na supporters ng Kim Pao, POV ko lang. Birthday nga ni Garlic ang dinner date. Ayan. Pero for sure, may niluluto ang management. Kasi kung para lang sa birthday ni Miss Garlic, bakit nakafocus sa Kim Pao? Yung kabilang team. Ako, not in favor for any project for them for together. Pwedeng pinag-aaralan. Pwedeng, usually ganun tatapat para malaman ang reaksyon, kung may magde-demand, maaring ganun. Talagang may niluluto. Ngayon, kung fans po ng Kim Pao ang kanilang pagbabasehan, ay maraming disagree. So, mga casual netizens, ang atin pong dapat alamin ang kanilang say tungkol dito. Kasi kapag nanaig yan, at ang ibabaw, talagang gagawa nila ng project. Kasi isipin nila, mabenta, pwede. Di ba? So, tingin ninyo, sabi ni Miss Malen Albana, palagay niya ay may niluluto. First step lang to. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa susunod natin chika. Marami pong salamat.